magtingin lang sa ihi ng pasyente o sa sariling ihi nyo. Pag chinek nyo, pwede nyo nang malaman. May clues tayo. May sakit ba? May UTI ba? May prostate problem ba? May STD? May kidney disease? May diabetes ba? May clues tayo. Actually, merong mga 7 bagay na titingnan sa ihi. Iisa-isahin natin. Yung amoy, may clues. Number 1. Number 2, yung kulay. Sari-saring kulay pwede mangyari sa ihi. Number 3, yung labo. Gaano ba kalabo? Number 4, kung may dugo sa ihi. Number 5, kung masakit ba umihi. Number 6, madalas ba umihi. O number 7, mabula ba ang ihi. O nilalanggam ba yung ihi. O may nakita kang bumabagsak na mga buha-buhangin sa ihi. Lahat yan clues. Okay? So, trabaho ng kidneys natin gumawa ng ihi pati ilabas ang waste product. Kaya ayaw natin pagurin yung kidneys natin. Tingnan natin ha. Number 1, sa amoy, ano makikita natin? Yan, okay? Sa amoy kasi, talagang may amoy naman yung ihi, di ba? Talagang medyo mapanghi ang ihi. Pero, pag ang amoy ng ihi, parang ammonia. Alam niyo yung ammonia, yung talagang masangsang yung ihi, pwedeng dehydrated na yun. Kaya masangsang na. Pag ang amoy ng ihi, ito minsan na amoy prutas. Fruity smell. Parang acetone. Alam niyo yung acetone? Pag medyo parang prutas, amoy acetone, pwedeng serious type 2 diabetes yun. Pwedeng malala yung diabetes, naglalabas ng ketones. Hindi po maganda yun. Pag ang amoy ng ihi, mabaho. Talagang may amoy siya. Okay, foul smelling. Pwedeng may bacteria, may UTI. Alam niyo, pag may UTI, iba talaga amoy. Yung iba, nagbabago yung amoy kung may antibiotic. Di ba pag antibiotic ka, may amoy din yung ihi mo. So, pwede rin yun sa antibiotic. So, sa amoy, meron ng clues. Number 2 sign, kulay. Diba? Ano ba kulay? Dapat ang kulay ng ihi either light yellow o maputi-puti kung malakas ka uminom ng tubig. Diba? Pag ang ihi mo medyo dark yellow na. Okay, dark yellow. So, baka dehydrated ka na konti. Pag ang ihi mo medyo may pagka-yellow orange na. May pagka-yellow orange. Nako, super dehydrated ka na nun. Kung kailangan uminom pa ng maraming tubig. Pero kung yung ihi mo talagang orange, parang royal true orange o orange na prutas, ganun ang kulay, tingnan natin, pwedeng may liver problem o baka may nakain ka o may gamot kang iniinom. Pwede rin. Diba? Nagbabago kulay. Yung malakas sa vitamins, nasobrahan sa vitamins, nag-iiba ang kulay ng ihi, di ba? Yung marami kang vitamin B, parang yellow, diba? Parang yellow-green ang ihi, parang very matingkad, diba? So, pwedeng nasobrahan ka rin ng vitamins. Pink or red. Okay? Pag yung ihi mo, may pagka-pink kasi ang dugo naman, pag lumabas yung dugo sa ihi, bakit dumudugo yung sa ihi? Pwedeng may kidney stone, bato sa bato, pwedeng may mga bladder stone, meron mga kidney cancer, pwede may sugat. Pero yung dugo, minsan kasi hindi mo naman makikita na talaga mapula eh. Paano kasi maraming liquid, maraming tubig yung ihi. So, minsan pink lang siya. So, pag medyo pink, medyo red, baka dugo yun. Papa-urinalysis tayo. May pagkakataon yung ihi nagiging green na or blue. Green or blue. Ito, mga food dye. Baka may kinain kang kulay blue o kulay green. Or pwedeng meron ding bacteria yon. Pag ang ihi, dark brown. Ito, delikado to. Matagal walang ihi, tapos paglabas ng ihi, dark brown. Pwedeng kidney failure yun. Kidney failure or liver failure. O yung mga rhabdomyolysis, yung nabugbog, na hazing, o nagboxing, suntukan, pasa-pasa. Yung muscle na sira, pumunta sa kidneys, nasisira yung kidneys, kaya brown, ang dark brown, parang maitim-itim nga yung kulay ng ihi. Delikado din yun. Kailangan marami kang tubig
para hindi ka mag-kidney failure, mag-dialysis. So, yan, sa kulay, marami tayong clues. Next, number 3, sa labo. Gaano ba kalabo? Pag yung ihi, malabo-labo, di ba makikita mo, parang meron ka nakikitang malabo-labo doon. Pwedeng dehydrated, pwedeng may UTI. Baka may dugo, may nana, may white blood cell, kaya malabo-labo. STD, mga tulo, gonorrhea. So, naghahalo yung STD sa labo. 'Di ba? Minsan, baka may semilya. Pwede rin yun. May semilya hindi lumabas o baka hindi nalabas lahat ng semilya kaya lumabo-labo yun. Meron din ganon. Kidney stone, minsan malabo-labo. Diabetes, pwede rin lumabo. May infection sa puwerta ng babae. So, yung malabo, maraming possibilities. Pwedeng UTI, pwede ibang problem. Number 4, kung sinasabi ko yung medyo pink na parang dugo, yan ang pinag-usapan natin kanina, di ba? Minsan kasi hindi rin nakikita yung dugo. Oo, hindi nakikita sa ihi. Pag pina-examine ang urinalysis. So, bukod sa pagtingin sa ihi, pwede rin tayo magpa-urinalysis. So, pa-check nyo urine, malalaman doon kung may dugo, may red blood cell. O, pag urinalysis may red blood cell, may dugo yun. Pag urinalysis, maraming white blood cell, may infection yun. Okay? So, urinalysis, marami tayong makikita. Bakit may dugo sa ihi? Minsan may bato, kidney stone, pwede sa kidneys mismo o sa pantog mismo, sa bladder, kidney injury, pwede ring malaking prostate, minsan may dugo, UTI, minsan rin may dugo. At syempre, pinakaayaw natin, kidney cancer and bladder cancer. Bihira lang naman ang kidney cancer, bladder cancer, pero ito bleeding din sa ihi. Nakikita sa urinalysis. Kasi sa tingin, baka medyo pink-pink lang. Number 5, na titingnan sa ihi. Actually, wala kang makikita sa ihi, pero yung sintomas, paglabas, masakit. Okay? Pag masakit pag ihi, pwede UTI. Okay? Masakit. Pwede namamaga. Okay? Dun sa may puwerta. Pwedeng STD, gonorrhea. Masakit din pag ihi. Yung lumalaki ang prostate. May prostate problem. Diba? Masakit din pag ihi. Prostatitis. Actually, prostate cancer. Yun din. Kaya magpapacheck tayo sa urologist. Mga lalaki, edad 50 pataas. So, pag masakit, pa-check muna kung prostate ba, UTI ba, kung anong problema. Number 6, madalas umihi. Okay? Ano naman problema kung madalas? Pag madalas umihi, alam natin to, yung mga may edad, madalas umihi. Diba? Pag tumatanda, lumilit yung capacity ng bladder, ng pantog natin. Pwede rin naman madalas umihi, malakas ka sa kape o sa alak, ihi ka na ihi. Kung marami kayo iniinom na tubig, gusto natin marami inumin mong tubig, pwede rin yon. Pero yung madalas na pa konti-konti, pwedeng prostate lumalaki. Prostate problem, men over 50 madalas. Yung diabetes na hindi kontrolado, okay, mataas yung blood sugar, pwede rin ihi ng ihi yan. So yan, either diabetes or prostate, madalas umihi o nagkakaedad. Number 7, mabula ang ihi. Ngayon, ang ihi naman natin, pag tumama yan sa tubig, talaga may bula. Pero yung bula, dapat konti lang. At pag hinayaan mo yung bula, siguro after 1 minute, dapat nawawala yung bula. So, may bula na nawawala, pwedeng normal lang yon. Pero pag yung ihi mo na maraming bula, na frothy, parang naghalo ka ng iced tea. Di ba yung iced tea mabula? O yung matapang na iced tea na maraming bula. Pag yung ihi mo maraming bula na hindi nawawala, pa-check tayo sa ang urinalysis din. Okay? Sa urinalysis, check for protein. Dapat walang protein ang ihi. Ulitin ko, dapat walang protein ang ihi. Pag ang ihi may protein, pwedeng may kidney disease, pwedeng may diabetes, kasi diabetes nagkakos ng kidney disease. High blood nagkakos din ng kidney disease. So, pag diabetic and high blood,
may protina sa ihi, medyo hindi maganda. Baka nasisira yung kidneys. Pero minsan, meron din pagkakataon may mga normal situation na sobrang exercise, konting protein sa ihi, dehydrated, may protein sa ihi, stress, nilalagnat, pwede rin may protein sa ihi, pero dapat konti lang at dapat nagiging normal din. Pero pag lagi may protein at marami, papacheck tayo sa kidney specialist, okay? Kasi hindi maganda yan, bibigyan kayo ng gamot. Meron mga gamot, mga ACE inhibitors, angiotensin receptor blocker, binibigyan para makontrol konti yung hindi tumuloy yung pagkasira ng kidneys. Okay? So ito po yung mga senyales. Anong mga tips natin? Number 1, inom talaga tubig. Diba? Paulit-ulit tayo tubig. 8 basong tubig sa isang araw. Yan talaga lunas natin dito. Libre pa, mura pa, kaysa kung ano-ano, kaysa magsisi tayo. Kung may UTI, tubig. Diba? May problema. Malabo ang ihi, tubig din yan. May bato. Kidney stone, tubig. Hindi lang pwede 8 glasses. Dapat mga 12 glasses of water yan. Diet, balance lang. Huwag masyado yung makukulay na may food color, may prutas, may gulay. Yung tama-tama lang, konti-konti. Diba? May karne, tama-tama. Huwag din sobra daming karne. Okay? Pwede may karne, pero hindi yung, let's say, isang buong chicken, kinain mo. O 5 pork chop, yun lang kinain mo. So, konting hinay-hinay lang. Kasi pag maganda ang protina, pampalakas. Siguro 1 pork chop, 2 pork chop, ganun kalaki. Pero pag dinamihan mo kasi masyado, pwedeng mahirapan ang kidneys. Ayaw rin ng kidneys ng sobra daming protein, hirap siya. Okay? Tapos, sa pag-inom, iwas sa mga soft drinks, kasi lalo na yung dark cola, may phosphorus, hindi rin maganda sa kidneys. Sa vitamins and supplements, yung tama lang. Ako, hindi mo ako lagi mainom ng vitamins. Kasi nga, pag nasobra ka na vitamins, nag-iiba rin yung kulay ng ihi mo. Nagiging dark yellow. Hindi naman to delikado, pero ibig sabihin, sobra pa rin yung ininom mong mga vitamin B. Kaya nag-dark yellow. So, tama-tama lang yung dosis. Ayaw ng mga kidney specialist yung sobrang taas na vitamin C. Kung vitamin C, 500 milligrams, pwede na yun. Huwag din natin sobra-sobrahan, di ba? Sa lahat ng bagay, wag over, okay? Healthy weight, wag magpapataba, malaking tulong din yan. Good hygiene, syempre paghugas lagi ng puwerta sa babae, sa lalaki, kailangan maghugas. Pagkatapos magtalik, kailangan din maghugas. Kasi nga, para nga hindi magkaroon ng infection, kundi mag-UTI. So, hygiene. Regular exercise, lakad-lakad, pero wag din over-exercise. Yung tama-tama, buong araw, umaga, tanghali, gabi, may exercise ka. Wag yung bulahat na sa gabi, pinagod mo sarili mo, nag-treadmill ka ng 1 oras, baka masobrahan. Pag nasobrahan, mahihirapan din yung kidneys, yung katawan natin. Alak, tigil, o bawas, kape, konting bawas, sigarilyo, titigil, at syempre, check-up. Kailangan may kidney check-up sa doktor natin. Syempre, yung mga blood test, creatinine, urinalysis. So, lahat po ito nakakatulong. Mura-mura lang naman ang urinalysis. Pwede naman kayo pa-urinalysis muna bago kayo magpa-check sa doktor para mas madali. Okay? So, pag sa urinalysis, hindi rin dapat yung unang ihi na paglabas ang i-collect mo dun sa plastic kasi mamamali din. Kaya muna umihi ka konti, pa nasa gitna na ng ihi bago mo isalo. Kasi yung unang ihi mo dumadaan dun sa urethra ng lalaki at babae. Pwedeng may mga may mga balat-balat, mga epithelial cells, baka may dugo pa doon. O, di ba? Alam niyo na 'yon, baka galing sa pagtatalik. So, dapat yung una mailinis muna. Para yung gitna ng ihi, sure tayo yung gitna ng ihi, galing sa kidneys. Kung hindi, mamamali ang resulta nyo. Okay, dati nga may nangyari sa charity namin noon sa mga medical mission, kinokollect namin yung ihi. Binigay sa amin dugo. Sabi ko, imposible may dugo to. Di ba, paano yung ihi talagang pula? Sabi ko, ulit. Ang nakollect niya regla. Mali.
So, nung kinolect yung next, mas tama yung ihi. So, yung collection ng ihi, bago ipa-check urinalysis para malaman kung may sakit o hindi. Punta tayo sa kidney specialist or sa lalaki, mga urologist. Salamat po.